idasal mo muna, i-fasting mo muna, i-prayer mo muna, bago mapuntahan yung kamag-anak mo na iyong inaakay. Papunta ka pa lang doon, binago na ng Diyos ang isip niya at puso. Amen? Prayer and fasting. The backbone of this ministry, El Shaddai, is about prayer, partner. Prayer. More prayer, more power. No prayer, no power. That's why ibinalik ng ating assistant servant leader ang intercessory. Tuwing Biyernes po yan, nagpipray na ang mga lingkod ng Diyos at naroon po lagi si Lito Rosanto. Pag nagprograma kami ni Lito Rosanto, akala nyo si Lito Rosanto ngayon lang, kasama ko po yun, 1986-87 pa sa El Shaddai. Ang buhay niyan, kaya nabubuhay yan for a reason. Siya po ay talagang walang-wala na. Pero sinabi niya, Lord, give me one more chance. Pag ako'y binuhay mo, magiging patotoo ang buhay ko sa mga taong hindi pa nakakilala sa iyo. Woo! Amen? No? Ang El Shaddai kaya ito, ang dami po na mga charismatic. Noong 1985, ang mga nakaregistered sa Securities and Exchange Commission, ang daming mga sekta, trilyon, grupo. Pero nasaan sila ngayon? Wala na. No heard. Katulad ng sinabi ni Gamaliel, sinabi po ng mga tao, mayroon niya nagpapahayag tungkol sa Diyos kay Kristo. Pipigilan ba namin? Anong sinabi ni Gamaliel? Wag. Pag hindi sa Diyos yan, kusa yan maglalaho. Pag sa Diyos yan, magpapatuloy yan hanggang sa pagdating ng ating Panginoong Jesucristo. Woo! Amen? Amen. No? Ang paglaganap ng gawain ni El Shaddai, hindi po gawa ni Brother Mike. That is the power Of the Holy Spirit. of God. Amen. Woo! Glory to God. Amen. So ngayon, bakit kailangan tayo, bakit naghahanap tayo sa kaharian ng Diyos? Sapagkat yung mga taong nakasumpong sa kaharian ng Diyos, mayroon po silang humility, kababaang loob, wala yung kayabangan. Ha? Kayabangan na pati si Jesus, kukunan mo na ng trono at ikaw na si Kristo. Ha? Alam mo, kahit gano'ng kakayaman, kahit gano'ng ka-anointing, don't touch the glory of the Lord. Huwag mong pakialaman yung glory na para sa Diyos. Magpakababa ka. Lord, ikaw ang mahayag na sa likuran mo lang ako, Panginoon. Gamitin mo ako mightily para sa kingdom mo, Panginoon. Amen. Amen? Amen. So brothers and sisters, nawa yung mga nakikinig ngayon, galing sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang bansa, makinig kayo ng mabuti. Yan po ang pangalawa. And number 3, what are the benefits of seeking God? Lahat ng bagay gusto nila magka-benepisyo. Yung produktong iniinom mo, ano bang benefit sa katawan mo? Alam mo ba yan? Yung paglilingkod mo sa Panginoon, naging coordinator ka, naging preacher ka, ano ang benefits mo? Tingnan mo mga preacher natin dito. Hindi naman graduate yung iba dyan sa college, pero ang mga anak nila, mga engineer, mga professional, doctors. Amen. Dating wala, ngayon pinagpapala ng Diyos.
Amen. Napakaraming benepisyo na ibibigay si Lord sa iyo, spiritual, material, financial, and physical. Amen. Amen? Amen. Kung alam lang ng iba. No? Gusto mo mahabang buhay? Kumunik ka sa pinagmumula ng buhay. Amen. Amen? Ano sabi ng Diyos? John 14:6, I am the way, the truth, and the life. And no man come No to one- the Father except through me. Through Jesus. Yan yan. Amen. Si Lord sabi niya, I am the life. I am the Kung way. gusto mo magkaroon ng the truth, buhay and the na life. walang hanggan, i-connect mo ang buhay mo kay Kristo Jesus na ating Panginoong Diyos. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Amen! Praise the Lord. Amen. Amen.